Hello guys! Magandang araw! So ngayon nga nangunguha tayo ng lemon kasi nakita ko dito sa labas namin ang dami-daming mga lemon nga. Kaya sabi ko, sige kuha tayo. So ayun na, nakita ko dyan. Aray ko, nahulugan pa tuloy ako. So ito na nga yung mga nagkuha namin kanina. So bilang ko din. So papakita ko sa inyo yung kuha namin. First time ko nga pala manguha ng lemon ngayon. At i-flex ko nga pala sa inyo guys. Tingnan mo naman yung panungkit nila. Sa atin, kawayan lang or kahoy lang. Kahit nga bato, okay na sa atin para kumuha ng mga bunga. Dati nga mangga lang yung kinukuha ko. Tapos ngayon, merong pa lemon bisect pa. So, excited na nga ako. At ayan, sinimulan ko na. So tara, samahan niyo ko. Ang dami! So, andito nga rin pala sa Ate Iris para kumuha ng mga lemon kasi gustong-gusto niya ito maglimonada. Sana talaga meron din kalamansi dito. Meron naman sa iba pero bihirang-bihira, and even sa mga public market, wala. Kahit nga sa mga Filipino store, madalas mga kalamansi extract or juice ang meron, pero ang layo and hindi rin siya madalas nagkakaroon ng stocks. So, ayan, tingnan mo naman, ang ganda naman ng pag-pick natin ng lemon. Madalas sa mga bahay dito guys, merong mga puno ng lemon, orange, apple, and iba pang mga fruits. Alam mo, manghihinayang ka na lang talaga kasi sa sobrang busy nila, halos wala mo kang makitang tao sa kada bahay. Tapos makikita mo yung mga bunga ng puno nila. Halos nabubulok lang din at nakikita mo sa kalsada na nahuhulog lang yung mga fruit like mga oranges, yung mga lemon, yung ganito, and yung mga apple. Makikita mo talagang nahuhulog na lang siya sa kalsada. Sabi ko nga, naku, sa Pilipinas to wala na. Bawat daan, pahingi. Kahit nga mga malunggay, hindi mo makakaligtas sa mga kapitbahay at sa mga bata. Ay, nakakamiss din yung old days na naglalaro kayo ng mga kapitbahay, yung mga batang kasama mo maglalaro. Tapos kukuha kayo ng santol, kukuha kayo ng mangga. Tapos pag nahuli ng kapitbahay, magtatakbuhan at magtatawanan. Ay, walang ganyan dito sa States. Yun talagang nakakamiss. At kung ako man kung sakali magkakaroon ng pamilya, talagang iuuwi ko sa Pilipinas kasi iba talaga ang mga bata dito at social experience nila. Like ako talaga, especially ako na lumaki talaga ako sa labas. Kaya nga, kumbaga siguro ganito ko rin natutunan yung diskarte sa buhay kasi kumbaga ang laking factor din ng environment and socialization mo kung paano mo tututunan ng buhay. So, ayan lang, sinare ko lang yun. Diba? Iba pa rin talaga sa Pilipinas kung lagi nilang sinasabi, walang ganyan sa States. Oo nga, walang ganyan. Yung kung ganyang factor din naman, walang ganyan sa States. Halos kanya-kanya rin dito talaga. Although nagpapansin na naman yung mga magkakapit-bahay, pero iba pa rin yung nagiging disadvantage lang talaga sa Pilipinas na masyadong maki-community ay parang masyado tayong nagiging open book sa mga kapitbahay to the point na parang inaalaw natin yung mga marites sa buhay natin at inaalaw natin